Bahagi ng ating pong pag-aaral. And i-connect po natin yung pag-aaral natin sa kaganapan po ngayon sa ating komunidad bilang sambayan ng Kristiyano. Ngayon po ay pinagdiriwang po ang Palm Sunday in commemoration to the triumphant entry of Jesus Christ to Jerusalem. Okay, so the Christian community, even the other sect of Christian religion, are now celebrating the Palm Sunday, wherein they are commemorating the triumphant entry of Jesus Christ in Jerusalem. Ngayon po ang title na akin pong dadalhin sa inyo is The Two Sides of Palm Sunday. The Two Sides of Palm Sundays, o ang dalawang mukha ng linggo ng palaspas. The two sides of Palm Sunday. So meron siyang side A, meron siyang side B. Let us open our Bible in the Gospel of Matthew chapter 21, verses 1 through 11. Beginning verse 1, sabi po dito, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey and tied there, with her colt in her with her. Untie them and bring them to me. In verse 3, if anyone say anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away. This took place to fulfill what was spoken to the prophet. Say to the daughter of Zion, see your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. Verse 8, a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowd that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! And when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? And the crowd answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, Diyos, sa hapong ito, sa aming pong pag-aaral na yung mga salita. We pray, Father God, that you will guide us and you will give us open mind and heart for us to understand, Panginoon, yung message mo na nakapaloob sa mga bahaging ito ng Biblia. Hayaan mo ito maging aral sa amin na magiging instrumento ng pagtatag ng aming pong mga pananampalataya. Salamat po, pagpalain po ang bawat isang nandito. Biyayaan mo kami, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo at ang iyong banal na Espiritu ang aming maging guro, Panginoon, at tagapagturo ngayon upang kami ay matuto, yumabong pa ang aming pananampalataya at lubos pa kaming maging malapit sa iyo, Diyos. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang hapon po sa ating lahat. Amen. So, ang husband ni Ate Chris, first time mo dito, kapatid? Si Ate Chris, lagi na dito. First time and second time, last time yata nandito rin siya. Welcome. And sa ating pong lahat, welcome ngayong hapong ito sa ating pong gawain. The two sides of the Palm Sunday, or ang dalawang mukha, or ang dalawang bahagi ng linggo ng palaspas. So, dalawang bahagi. Kasi, ang pinaka-usual na napapansin po natin sa Palm Sunday, no, ay yung paggagayak ng maraming mga so-called Christian community before the Palm Sunday ay dumating. Halimbawa, kahapon po maraming mga lugar na may mga nagpiprepare ng palaspas. No? Karaniwan, galing sa dahon ng niyog. At yung iba doon sa malalapit sa mga simbahan ay kanila pong itinitinda
ibinebenta yung pong mga dahon ng niyog upang siyang nagsisimbolo doon sa isang dakilang kaganapan sa kasaysayan ng Biblia na minsan isang araw sa kasaysayan si Jesus ay pumasok sa Jerusalem at siya'y sinalubong ng napakaraming pulutong ng mga tao na sumisigaw ng pagdiriwang sa kanyang pagdating habang iwinaway-gayway sa kanilang kamay yung dahon ng palma. So yun po yung sinisimbolo ng selebrasyon na yun. At ang pinakakaraniwan pong nakikita natin ay yung kaganapan na yun. Parang binabalikan ng natin yung lagpo na yun sa pamagitan po ng paghahanda ng mga material na bagay na ginamit nung panahong yung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Sabi nga dito sa ating pong binasang talata, yung iba sa mga sumusunod sa kanya ay hinubad yung kanilang mga balabal at yun ang inilatag doon sa daraanan ni Jesus. Yung iba naman siguro na walang balabal, ang kanilang ginawa ay umakyat doon sa puno ng palma, kumuha ng mga dahon, at yun yung ginamit nila na panglatag doon sa daraanan ni Jesus. At ang iba naman ay ginamit upang iwagayway, simbolo ng pagtanggap or pag-welcome sa dumarating na isang panauhing pandangal doon sa lungsod ng Jerusalem ng panahon pong yon. Di ba? So napakagandang larawan na hanggang ngayon makikita natin na buhay pa siya. Yung larawan na mula sa kasaysayan ng Biblia. Well, ang titingnan po natin ngayon as we study this passage is the two sides of that story. Kasi meron po siyang pinapahayag, yung pong literal na kaganapan, at meron po siyang spiritual na implikasyon na dapat po nating maunawaan. Yung nangyaring pong yon na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ng pong panahong yon. Ang Palm Sunday po ay isa pong pagdiriwang o tradisyon dito sa ating bansa na ginagawa taong-taon. Ginagawa siya linggo bago ang Holy Week, no? Na magsisimula po bukas. So, kagaya po ng sinabi ko, ito ay pag-alala doon sa kaganapan na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. This Palm Sunday was a very festive in mode where the people were joyfully welcoming Jesus entering Jerusalem noong pong panahong yon. Ang tagpumpong ito katulad ng kapanahunan natin ngayon na sa ang ating pagtanggap sa pinagpipitagan ng panauhin o panauhing pandangal na maaaring isang taong popular, di ba? Isang taong popular, di ba yung mga popular personality pag pumupunta dito sa Pilipinas, no? Halimbawa po yung malalaki, yung mga talagang popular, international or world popular na mga person. Ang ginagawa po ng ating mga host, hinahanda yung mga magagandang lugar, ginagayakan. Karaniwan po yung pagka yung mga celebrity, international celebrity, ang kanila pong ginagayakan ngayon, yung pong Philippine Arena, di po ba? Yung mga sikat doon, talagang ginagayakan siya at pinaghahanda, at yung ating namang pamahalaan naglalagay doon ng mga aalalay sa daloy ng trapiko, sasalubong, mag-a-usher doon sa mga panauhing pandangal dumarating sa ating bansa. Katulad po ito ng tagpong yon na ang Panginoong Jesus ay pumasok sa Jerusalem. And maaari pong yung mga dumarating ay, sabi ko nga, mga popular na tao, mga sikat, o may mga mataas na tungkulin. No? Nakita natin sa kasaysayan, yung mga nasaksihan natin pag bumibisita dito, yung mga pangulo ng ibang bansa, particular yung pangulo ng US. Pag bumibisita dito, grabe yung ginagawang paghahanda. No? Yung entourage na ginagawa, yung preparation of entourage upon the coming of the President of the United States. Nakikita natin, magsasalita siya doon sa Kongreso, ihahanda yung daraanan niya, lalagyan ng security, lalagyan ng barikada, no, para hindi maabala yung kanyang pagdating, no? Ganun po yung nangyari yung tagpong yon. Na nung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, yung mga taong sumusunod sa kanya at naniniwala sa kanya, prepared a way for him as he entered Jerusalem during that time. Some of them, sabi ko nga, hinubad yung kanilang mga balabal at siya yung ginawang carpet
Na instead sana mag-prepare ng red carpet, maaaring hindi nila afford yung red carpet noon. Kaya ang ginawa nila, yung kanilang mga personal na balabal. At yung iba naman na walang mga balabal, maaaring wala sila nung balabal, ay kumuha ng mga dahon ng palma at yun yung kanilang inilatag at iwinagayway bilang pagsalubong at pagtanggap sa panauhing dumarating. Maaari pong, yun nga, popular na tao, may mataas na tungkulin, o isang katangi-tanging tao na merong great accomplishment na naiambag sa sosyedad or sa komunidad or sa lipunan yung taong dumarating. Kaya meron pong ganong entourage or pagsalubong na ginagawa. Ang tagpupong ito, the triumphal entry of Jesus Christ to Jerusalem, ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pagdiriwang, at maaari pong yung mga tao na nag-aabang ay punong-puno rin ng pananabik na masilayan ang pagdating ng panauhing pangdangal. No? So maaari pong they were so excited in the coming of their expected visitors during that time. So ngayon po, tingnan po natin yung two sides of the Palm Sunday. Unahin pa natin yung side A. Sabi ko nga, dalawang side. May side A at may side B. Okay? Okay. In Matthew chapter 21, verse 8 and 9, sabi po doon, a very large crowd, okay? A very large crowd spread their cloaks on the road, while other cut branches from the trees and spread them on the road. And in verse 9, the crowd that went ahead of him and those that follow shouted, Hosanna to the Son of David, and blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Ito po yung unang side. Makikita po natin dito sa paglarawan ng kasaysayan that the crowd, no, yung kalipunan ng mga tao, sabi dito, a large crowd or malaking kalipunan ng mga tao na sumusunod kay Jesus nung panahon pong yon ay hinubad yung kanilang mga kasuutan upang ilatag doon sa daraanan ni Jesus. At ang iba sa kanila ay kumuha ng sanga o dahon ng palma at ganoon din ang kanilang ginawa. At sabi doon, yung iba doon sa mga tao o sa crowd na nasa unahan ni Jesus ay patuloy na sumisigaw. Sila nagsimulang sumigaw sa pagdating ni Jesus o pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ng sigaw ng pagsalubong. Hosanna to the Son of David, and Hosanna in the highest, and blessed is he who come in the name of the Lord. Ang mga tao pong ito ay maaaring yung mga tao pong ito na ginamit yung kanilang mga personal na balabal, ang mga taong ito na kumuha ng dahon ng palma upang iwagayway, sila po yung mga taong personal na napakinggan ang mga turo at aral na mula kay Jesus. No? Maaari pong personal nilang napakinggan yung mga katuruan at aral mula kay Jesus. Katulad po nung sinasabi natin doon sa Aklat ng Roma. Nagkakaroon ng pananampalataya, nagkakaroon ng paniniwala dahil merong napakinggan. Hindi magkakaroon ng pananampalataya, hindi magkakaroon ng paniniwala kung walang napapakinggan. That is why it is very important to share yung pong mensahe ni Jesus sa mga tao. Dahil po ang kalipunan ito ng mga tao ay nagkaroon ng pananabik na salubungin ang pagdating ni Jesus dahil bukas na yung kanilang puso. Dahil kahit papaano, sabi ko nga una, sila'y personal na nakapakinig ng balita
patungkol sa turo at aral ng Panginoong Jesus. That's why when they heard that Jesus is coming, they were so excited na sila'y pumunta doon sa dadaanan ni Jesus at walang pag-aalinlangan. Imagine nung panahon po yun, ang balabal po ay itinuturing na isang ari-arian o isang possession ng isang individual. Pero hindi po nila alintana na yung kanilang ari-arian na yun na balabal ay hubarin at gamitin na panlatag doon sa daraanan ni Jesus na narinig nila ang mga aral at turo. But because they heard the teaching, the lesson about Jesus, they were so excited to welcome Him doon po sa kanilang lugar. Kaya ulitin ko po, napakahalaga na sa ating mga kayang kaparaanan na gawin ay patuloy nating ibahagi ang Panginoon at ang Kanyang salita sa marami. Maaari pong ang mga taong ito, o kalipunan ng mga taong ito, una, personal na napakinggan ang turo at aral ni Jesus. Pangalawa, maaari pong nasaksihan nila ang mga himala na ginawa ni Jesus. Anyway, this group or crowd of people ay na-witness nila, nasaksihan nila. They are yung saksi or witness doon sa kaganapan or ginawa ni Jesus ng mga himala during His earthly ministry. That's why when they heard that Jesus is coming, they were so excited to prepare the way for Jesus, yung daraanan. They cut branches from the palm tree para ilatag doon sa daraanan ni Jesus, and some of them ginamit para iwagayway habang dumadaan si Jesus papasok sa Jerusalem. Maari din po na ang mga taong ito or this group of people or crowd, the large crowd na sinasabi, ay personal na naranasan si Jesus sa kanilang buhay. Okay? Una, personal na napakinggan ang mga turo at aral ni Jesus. Maybe at some point, mayroong mga tao from among the disciples of Christ na nag-share sa kanila. That's why they heard about the teaching of Jesus. Maaring, sabi dito, nasaksihan din nila yung mga himala. Ang iba sa kanila, nasaksihan yung mga himala na ginawa ni Jesus. Yung pagpapakain niya ng 5,000, yung pagbubuhay niya ng patay, yung pagpapagaling niya ng mga bulag, yung pagpapalakad niya ng mga pilay. That is why, nung nasaksihan at nabalitaan yung ginawang yon, na-excite sila sa pagdating ni Jesus. At yung pangatlo po, personal na karanasan kay Jesus sa kanilang buhay. Na hindi lamang napakinggan si Jesus, hindi lamang nila napakinggan si Jesus, kundi at one point in their life, merong himala silang personal na naranasan mula kay Jesus. Katulad po natin, sino na po yung nakaranas ng himala mula kay Jesus? Amen? Meron po ba? Amen? Yung mga nakaranas ng himala kay Jesus, mula sa karamdaman tayo pinagaling. Mula sa kawalan tayo tinransform ng Panginoon at nagkaroon tayo. Okay? So, mga himala po yun ni Jesus na personal nating naranasan. Nakatulad po ng panahong ito, marami po dito sa mga taong ito, dito sa large crowd na ito, na personal nilang naranasan, na-encounter yung himala ng Panginoong Jesus sa kanilang buhay. That is why, when they heard that Jesus is coming in the city, they were so excited to welcome Him. Dahil at one point, they experienced Jesus. They experienced the miracle of Jesus. That's why yung lahat po ng mga tao na nakaranas ng kabutihan, ng biyaya ng Panginoon, ng blessing ng Panginoon ay dapat patuloy na nagpupuri, naglilingkod at sumasamba sa Diyos. Amen? Masarap lang bang sumamba sa Panginoon doon sa panahong nakatanggap tayo ng blessing? Hindi po. Kahit yung blessings nakaraan na, as long as alam mong galing sa Diyos yon, 10 years ago, mayroong himalang ginawa ang Diyos sa iyo, dapat hanggang ngayon naglilingkod tayo sa Panginoon. 20 years ago, mayroong himala na ginawa ang Diyos sa iyo,
dapat hanggang ngayon, naglilingkod tayo sa Diyos. Because as long as naglilingkod tayo sa Diyos, marami pang himala siya na ipaparanas sa atin. Glory to God. Diba? Personal na naranasan si Jesus sa kanilang buhay. That's why, kung tayo po'y nakaranas ng personal encounter with Jesus, personal na karanasan sa kanyang mga himala o kanyang mga gawa, dapat yung commitment natin to serve Him ay hindi natatapos. Amen? Hindi kumukupas. No? Hindi humihina. Hindi nawawala. Kundi dapat siya ay nagpapatuloy. Pang-apat, maaari din po na ang ilan sa mga tao ito in that large crowd following Jesus ay narinig yung mga balita patungkol kay Jesus. Okay? Una, napakinggan ang mga turo at aral ni Jesus. Pangalawa, nasaksihan ang mga ginawa ni Jesus. Pangatlo, personal na karanasan kay Jesus. Pang-apat, narinig ang mabuting balita patungkol kay Jesus.